Croatia is not what you think. Hindi siya tulad sa Middle East na pagising mo may work permit ka na, pinapagtrabaho ka pero wala ka palang permit. Planning to work in Croatia? Bago ka mag-resign, bago ka mag-impake ng maleta, bago mo habulin yung European dream, please watch this first. Maganda ang Croatia. Pero kung OFW ka na balak magtrabaho sa lugar na to, hindi ito yung ini-expect ng karamihan. Hey guys, what's up everyone? Welcome back to my channel. This is Wo Tiao Di. Kung bago ka dito, welcome. Feel free to stay and learn some knowledge. Kung matagal ka nang nanonood, salamat and I appreciate you. This video is made for Filipinos. Quick reminder lang, please like, subscribe, and share this episode. Lalo na sa kakilala mong may balak mag-abroad. This channel is about real talk and of course, hindi pang Instagram fantasy. And also, this episode is perfect if you're a first-time OFW, currently working abroad at plano mong lumipat sa Croatia, or nasa Europe ka na at iniisip mong mag-transfer doon. This is for you. And of course, hindi kita tinatakot, pinaghahandaan lang kita. So, simulan natin sa Croatia mismo. Maganda talaga siya. Solid ang coastline. Historic ang mga cities. Malakas ang tourism, lalo na pag summer. But, culturally, ibang-iba siya kumpara sa Middle East at Asia. Mas private ang mga tao, tahimik. They value personal space and respect. Mas mabagal ang takbo ng buhay. Well, hindi siya masama. Mabagal lang. So, kung galing ka sa Middle East, mararamdaman mo agad yung difference na sinasabi ko ngayon. Para may context, ito muna ang background ko. Nagtrabaho ako sa Middle East, predictable ang income, komportable ang buhay, stable job, stable salary, convenient ang lahat. Kung nag-Middle East ka na, alam mo to. Alam mo lahat ng mga sinasabi ko. Gumagana ang sistema, mabilis ang proseso, malinaw ang rules, alam mo kung nasaan ka, best healthcare, and honestly, the Middle East spoils you pagdating sa convenience. However, pagdating ko sa Croatia, iba. Everything moves slow. Paperwork, mabagal. Decisions, mabagal din. Replies, minsan wala. And sa una iisipin mo, is there any problem? May problema ba? Pero hindi eh. Ganun lang talaga sa kanila. That's the way how they live. And ang personal goal ko talaga ang mag-travel. Gusto kong magtrabaho sa Europe. Experience cultures, different countries, different lifestyles. You know, Europe was the dream. The Paris, Switzerland. Those places that you want to travel, right? And ang nasa isip ko noon, pag nasa Europe na ako, level up na lahat. Doon ako nagkamali. Well, hindi siya worse, pero hindi rin siya yung inaasahan ko. And hindi dahil pangit ang Europe, kundi mali yung expectations ko. Isa sa mga unang reality check sa akin dito is work permits. Temporary residence cards. Hindi siya tulad sa Middle East na pagising mo may work permit ka na or residence card ka na. Walang ganun sa Croatia. You will all do the work. Dahan-dahan kong sasabihin, walang mabilis sa Croatia. Pipila ka, submit documents, and maghihintay. Tapos, mahihingiin na bagong papel. Babalik ka, maghihintay ulit. And worst, minsan malayo yung office sa tinitirahan mo. Imagine mo to. Gising ka ng maaga, babiyahe ka, akala mo matatapos ka na within the day. Tapos, sasabihin nila, balik ka na lang ulit. Come back tomorrow, come back next week. And that feeling, sobrang nakaka-stress. Sobra. Good thing naman is, maayos ang mga tramps.
accessible ang public transport. And sa Zagreb, okay talaga siya. Pero ito yung matututunan mo the hard way. Kailangan maaga ka. As in, sobrang aga, parang Pinas. You know, same mindset. Lahat tayo pupunta ng maaga. Tapos, dahil may same mindset tayo, ang daming tao na nagpuntang ng maaga. And pag hindi ka nagpunta ng maaga, half of your day, tapos na maghintay. Tapos, ang masaklap din, magtatrabaho ka pa like after processing your documents. And if yung day off, hindi ka nakapag-pahinga ng maayos. Anyway, minsan totoo lang pakiramdam mo nakapos yung buhay mo doon. Di mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Kasi hindi ka pa settled. Hindi ka makapagplano ng maayos. Naghihintay ka lang palagi. So, kung mabilis ka ma-stress, susubukin ka ng sistema dito. Susubukin ka ng sistema mentally. It needs a lot of patience. And you guys, disclaimer, ilinawin ko lang ha. This is a personal experience. Hindi ko sinasabing ganito sa lahat. May iba na mas smooth ang proseso, pero ito yung naranasan ko at naranasan din ng maraming tao sa paligid ko, my friends, co-workers, expats, of course. Sinasabi ko to para aware ka, handa ka. That we met somebody here in the Middle East. She's one of the service associates sa isang store and she's Croatian. And she works for one of the top luxury brands. High-end. Very professional talaga siya. And nag-usap kami. Tinanong ko siya, why are you here? Bakit Middle East? And sabi niya, mahal mabuhay sa Croatia for the locals. Life there is very expensive for us. Rent, food, utilities, lahat mahal, very expensive. Kaya nandito siya ngayon sa Middle East. Isipin mo yon. Croatian siya na nasa Middle East. Bansa niya yun eh. Pero kailangan niyang umalis tulad ng OFW, tulad nating mga OFW. Kaya, pag sinabi ng iba na ayaw ng locals sa expats, it's not racism. It's not hate. Madalas, frustration. They're just like frustrated about everything doon. Imagine mo to. Lokal ka. Hirap ka na sa mahal ng bilihin. Tapos biglang dumami ang foreign workers, willing magtrabaho ng mas mahaba, minsan mas mababa ang sahod. And mind you, most expats sa Croatia earn around 700 to 950 euros a month. Hindi pa kasama ang rent, food, bills mo dyan. Pag summer, yes, mas mataas ang sahod sa tourism, pero it's seasonal. Seasonal jobs. Pagtapos ng summer, balik ka na agad sa realidad. Everyone goes to the cities and look for a job. Like Zagreb. May mga studies at surveys sa Croatia na nagsasabi na maraming locals ang hindi masaya sa mabilis na pagdami ng foreign workers. Nararamdaman nila na kumukonti ang trabaho para sa mga lokal, bumababa ang sahod, mas pinapaboran ang cheap labor kaysa ayusin ang sistema. Kaya pag may Croatian na nagreklamo, hindi ikaw ang sinisisi nila. Sistema ang sinisisi nila. And of course, naiintindihan ko sila. I know where they're coming from. Kung bukas, may libo-libong foreign workers na biglang pumasok sa Pilipinas, foreign workers, magugulat ka. Ako rin. Ako tong walang trabaho, tas mag-outsource kayo ng foreign workers, ng expats. Mindset ba? Kaya minsan, mapapansin mo, ang mga lokal, they're very distant, cold, hindi super welcoming. Hindi dahil ayaw nila sa'yo.
pagod sila, pressured, at marami sa kanila iniisip din umalis ng bansa. Katulad ng Croatian na babae na nakilala ko dito sa Middle East. And it's not just her. I've met a lot of Croatians here in the Middle East. May mga expats na hindi rin tumutulong sa sitwasyon. Maingay sa public transport, tatawa ng malakas. Sumisigaw sa phone sa loob ng tram. Midnight karaoke sa residential buildings. Biglang nag-video ng lokal, tapos walang permiso. I'm not saying it's Filipino, it's everyone. Most of the foreign workers. So guys, let's be real. Kung may gumawa niyan sa bansa mo, maiinis ka. Because respect matters. Hindi mo lang nire-represent ang sarili mo sa bansang yan. Nire-represent mo ang bansa mo. Locals are struggling, expats are struggling, mabagal at outdated ang sistema. Parehong hindi naririnig, hindi fairy tale ang Croatia. Hindi lahat mayaman at hindi lahat masaya. Kung pupunta ka ng Croatia as OFW, dalhin mo respeto, respect, patience, and realistic expectations. Kasi ibang-iba ang expat life sa Croatia kumpara sa Middle East. Most companies dito, hindi sila nagbibigay ng free accommodation, free transport, free food, free healthcare. Walang ganun doon. Ikaw ang magbabayad ng renta mo, ikaw ang magbabudget, ikaw ang magbabayad ng healthcare mo. Yes, walkable ang Europe. Pero totoo ang gastos. This is one of the most important thing I want to talk about. Mag-ingat sa employer. Hindi pa ganun ka-strong ang worker protection para sa expats dito. Philippine embassies in Austria, Vienna. May employers na nagdi-delay ng sahod. Walang overtime pay. Hindi inaayos ang work permits. Pinapagtrabaho ka pero wala ka palang permit. Alam ko to kasi naranasan ko. Naranasan ng mga kaibigan ko to the point they were deported. So always research your employer. Croatia is not what you think. Quick tip, most people sa Zagreb marunong mag-English. Pero dun sa mga malayo-layo sa isla, they don't really speak English. Croatia is beautiful, pero ang ganda, hindi nagbabayad ng bills. Kung priority mo ay convenience, mabilis na sistema, strong worker protection, and high savings, maaaring ma-disappoint ka. Pero kung ang goal mo ay cultural experience, travel, European life, at handa kang maging patient, pwede pa rin siyang maging worth it. Sana nakatulong tong video na to sa pagkita ng totoong picture of Croatia. Kung may tanong ka, comment lang. Kung naranasan mo rin to, share mo respectfully. And don't forget to like, subscribe, and share my video. This is What TLD. Until next time, I'll see you in my next one. Bye!